Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ng puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Wala nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Walang sa'yo. Dati ako'y labas-pasok lang sa simbahan. Upang ipakita ang bagong damit, makipagsosyalan. Kung ano-ano ang napapansin, pilit kong yan ang tulong. Ayokong gawin, salamat sa Diyos. At ang buhay ko binago na rin. Dapat akong maglilingkod na may magpapakumbabang loob. Hanggang ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Dapat akong maglilingkod. Dapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. May mapakalipad di napansin, ay sobrang yabang. Lahat ng paraan kanyang sinusukat, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan. Huwag ka sanang ganyan. Dapat ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat ka sanang maglingkod. Dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, Panginoon ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesyang pinabibilangan, ibang kalooban, taglay mong lakas. Iyong punuan ang pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglilingkod. Dapat ka sanang maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Maglingkod.
ng lahat ay tinatawagan ng ating Diyos na maglingkod. Ano man ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ibalik natin sa Kanya na may pag-ibig, sapagkat ang lahat naman ay nanggaling sa Kanya. Salamat Panginoon sa araw na ito. Tayo po isama-samang magnilay ng mabuting balita. Pang ito'y tumugo sa ating puso, sa buhay at ibahagi sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong dakilang pangalan ay tinataas namin. Salamat sa araw na ito na unang biyaya na pinagkakaloob mo. Ang magising kami sa panabagong umaga na ikaw ang nagdala ng pagpapala. Tayo lumapit sa presensya ng Banal na Espiritu. Tumingin ng kapatawaran, tumingin ng karunungan. Ama, patawarin mo po ako sa mga nasabi ko't naikilos, naiisip, na nagdulot o ako'y magkasala sa iyo. Muli sa oras ay tililis sa mga aking puso, nawa aking espiritu at espiritu may magkaisa. Instrumento lamang, Panginoon, ang aking ginagawa sa oras ito. Gamitin mo ang bawat parte ng aking katawan na may praise ka, Lord. Ang aking tinig na ang tinig mo ang marinig. To wisdom, discernment, fruit of the Holy Spirit. Lord, ipagkaloob mo to. Hindi mo ko nakababaang loob. Ang ibang lingkod ay handang maglingkod sa iyo araw-araw. Gamitin mo magpahayag ng mabuting balita. Salamat sa online piging na kahit nasaan kami, Panginoon, kahit anong ginagawa namin, pinaparating mo ang iyong mensahe, ang aming spiritual na pagkaya ng aming spirito. Panalangin ko din po sa mga nakakarinig ng Friday and Saturday Gospel. Lord, batid mo ang mga dinadala ng pagsubok, pero kapayapaan ng isipan, ang paglapit sa iyo sa kaming mga napapagaan, nahihirapan, at ikaw ang papagaan. Nawa ang iyong mensahe ay maramdaman namin. Apoy mo kami, Lord. Kung na kailangan tamaan kami ng message na yan, gawin mo, Lord. Manabi kami sa iyong mga salita. Come, Holy Spirit, we need you. Lumapit ka sa amin. Ang mga makakanood ng live, Lord, mas bigyan mo ng karunungan, pagpapala, sapagkat gusto kanilang makasama ng live, Lord. At sa mga hindi pa makakanood, magre-replay, magpalain mo sila, Panginoon, the desire of the Word of God. Thank you, Lord, sa mga pangalan ng Panginoon Jesus, sa iyo, Ama, at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Salamat na Espiritu Santo. Amen. Muli, good morning po sa inyo. Amen. Pangalawang live ko na po to. Kung hindi nyo pa napanood, kanina lang, siguro mga 10 minutes ago, nag-live po ako ng Sunday Gospel. So ngayon naman po, magla-live ako ng Saturday and Friday Gospel, October 20, 27, and 28. Kasi po medyo na-late po tayo eh. Anyway, bigyan po muna natin ng parangal ng mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah.
balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkilala ng kapanahunan. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibalanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo napabayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Itutuloy ko na po. Ito po nga binasa natin ay for Friday Gospel. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Nang panahong iyon, umang si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres, na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago ni anak ni Alfeo. Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Muli, magandang araw po sa inyo. Gusto niyo ang kapayapaan ng Panginoon? Kung tinatanggap niyo ang kapayapaan ng Panginoon, maghahari yan una sa lahat sa puso natin. Amen. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel. At ang ating pong pagninilayan ngayon ay tungkol sa pagbasa sa San Lucas chapter 12 verses 54 to 59, ang pagkilala ng kapanahunan at makipagkasundo sa kaaway. So, balikan po natin yung gospel. Okay. Sa Friday gospel muna tayo, no? Ma-open ko sa Saturday Gospel. Ano muna tayo? Ayan. Okay. Bili ko ha. Ang Gospel ng Friday tsaka Saturday, pinag-isa ko na lang po. Kasi hindi po ako naka-Gospel ng mga nakaraang araw. Anyway, okay. October 27, Friday Gospel. Ang pagbasa ay mula kay San Lucas, chapter 12, verses 54 to 59. Tungkol sa pagkilala ng kapanahunan at makipagkasundo sa kaaway. Amen. Sabi po dito sa gospel, kapag daw makapal ang ulap sa kanluran, alam na uulan. At kapag gayon, at yun nga, nangyayari nga yun, no? At pagka umihip naman ang hangin sa timog, iinit. Amen? So, may mga palatandaan. Tag-ulan, tag-init, winter, taglagas. Alam natin yan, no? Sa bansa lang natin, alam natin kung kailan uulan. Pero dito sa bansa natin, parang abnormal yung weather, no? Ang init-init, biglang uulan. Uulan, biglang iinit. Hindi ka mukha sa mga ibang bansa, meron talagang, parang sa kanila, taglamig, taglagas, pagkilala sa kapanahunan. Alam natin yan, Isa sa kalendaryo, nakalagay yan, di ba? Kung kailan high tide, low tide, kung kailan na uulan, kung kailan mga bituin, mga tayong mga tao, may mga scientists na nakaka-discover ng mga yan. Kaya nalalaman nila yung mga panahon kung kailan darating ang bagyo. Minsan nabibigyan na nga nila ng mga pangalan. Lalo na ngayon, fast technology tayo.
tunay nga na madali nang malaman kung ano kung kailan darating yung full moon, yung eclipse. Amen. So, good morning, Brother Edwin, Brother Sister Yana. Okay, blessed morning din sa'yo. And, ano yan? Dito sa amin, Geneva time, 10:19 p.m. Amen. Sa amin naman, ano na? Rosa? 5:25 a.m. Magkaiba man tayo po ng panahon o ng oras, ang mahalaga, iisa ang ating layunin. Ang bawat bansa, bawat tao ay mahatiran ng mabuting balita. Kahit pa online lang po tayo, no? Okay, pagpalain din po kayo ng Panginoon. At salamat sa suporta, sa pakikinig. Amen. So, ngayon ang sabi ng Panginoon, mga mapagimbabaw o mga plastic. Marunong pala kayo bumasa ng palatandaan sa lupa, sa langit. Bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Mga kapatid, ano ba yung kasalukuyang panahon? Ano na lang natin, i-relay na lang natin ngayon sa panahon natin. Na kung saan makikita naman talaga natin na lahat na yata ng palatandaan na sinabi sa Bible ay naganap na. Andiyan na yung gera, na mainit-init pa sa Israel. Nandiyan na yung mga tsunami, mga lindol, mga hurricane. Daming sakuna. Amen. Ano pa? Nandiyan naglalabasan ng mga bulaang propeta. Andiyan na yung palatandaan na mga sakit, mga sakit, mga virus, coronavirus, COVID. Andiyan na eh. Naranasan na natin. At ang hirap magkaroon ng sakuna, mga sunog, andun na eh. Nagpakilala na sa atin. Kung sino si sunog, kung sino si bagyo, kung sino si COVID. Nagpakilala na sa atin eh. May panahon na nagkasakit tayo ng COVID. May panahon na nasunugan tayo, nawalan tayo. Sabi nga, buti pa yung nalakawan kaysa nasunugan. Dumating yung panahon na nababalitaan natin may tsunami sa Japan. Nakita naman natin yung mga kotse na parang laruan. Nung talagang yung laki-laki ng wave. Katakot yun. Nakatakot. And meron din panahon na yung mga simpleng ulan. Dito nga lang sa Pilipinas, simpleng ulan na grabe po ang pagbaha. Kasalanan natin na rin natin mga Pilipino. Wala tayong disiplina eh. Tapon dito, tapon doon. Tapos corruption pa ng gobyerno. Amen. May panahon naman na ang init-init. Yung summer, ibang tipong hindi lang yata ventilador, 3 ventilador, aircon ang kailangan ng tao. So yung loob ng isang taon, maraming panahon na alam natin na darating. Kung minsan nga naging abnormal na ang panahon natin, yung climate change. Minsan akala mo, teka, isang taon bumagyo, bakit ngayon hindi? Nagbabago ang klima. Kasi nagbabago na tayong mga tao. Hindi na natin minamahal ang kalikasan. Samantalang ng panahon ng nilikha ng Diyos, ang mundo, ang tao, napakaganda. Napakalinis. Pero ngayon, anong ginawa natin sa ating kalikasan? Na pinamahala sa atin ng ating Diyos. Sinisira natin. Anong ginagawa ng kalikasan? Binabalik yung sinira natin. Amen. Sabi nga, panahon-panahon lang yan. Kuya Kim, weather lang yan. Kung anong ginawa mo, babalik sa'yo. Siguro ngayon, weather na mayaman ka, maganda buhay mo. Yan ang kapanahonan mo ngayon. Kung masyadong pasigurado, baka mamaya dumating yung panahon mo na maghirap ka dahil matutulong sa kapwa, dahil puro ka bisyo. O pag panahon mo ngayon na sikat ka artista, darating din ang panahon na malalaos ka, papalitan ka ng mga mas bata. Amen. May kanya-kanya tayong time. Hindi lang sa pagdating ng bagyo, hindi lang sa pagdating ng ulan, hindi lang sa pagdating ng kung ano-anong sakuna. Lahat tayo. May kanya-kanyang panahon. Pero ang tanong, ginagamit ba natin ang panahon na yan para to glorify God? Time is gold. So 24 hours, yung panahon na ba yan, kilala natin.
Alam ba natin ang definition ng time kay God? Na 6 na araw siyang lumikha. 7 araw nagpahinga siya. Samantala ikaw, 7 araw, trabaho ng trabaho, kulang pa. Ang 8 hours sa trabaho, ginagawa ng 9, 10, 11, 12. Baka ba, sa dami mo ng pera, daming naipon. Dumating yung panahon na wala ka rin mapakinabangan. Sapagkat yung inaipon mo, kakatrabaho, wala kang time kay Lord, igagamitin mo lang pala para pambayad ng hospital, ng gamot, ng nurse. Amen. We should know how to use our time wisely. Kasi gusto ganyan ang gusto ng Diyos eh. Ginagamit natin ng wise, may karunungan ng ating mga oras. Kasi binigay niya yung oras na yan eh. Babalikan niya tayo. At itatanong, ang haba ng panahong ibinigay ko sa'yo. Anong nangyari? Ba't ka nagkaganyan? Ba't naligaw ka ng landas? Ang bawat oras sa atin, pahalala natin. Kamukha ngayon, October 30 na. Ilang araw na lang, November na. Yung kahapon ba na October 29, naging wise ba ang pag-spend ng pinahiram na oras sa atin? Nakakalimutan kasi natin na hiram lang yan eh. Akala natin, sa araw na pagising natin, sasabihin natin, wow, ngayong araw na ito, 8 o'clock, ganito ang gagawin ko. Pagdating ng 10 o'clock, ganito. Pagdating ng ganito, teka muna. Huwag ka muna magbilang, hindi pa pisa ang itlog. Nagbibilang ka na ng sisig. Amen. Ang gusto ng Panginoon, ito yung oras na binigay ko sa iyo, iplano mo lahat ng gusto mo, pero kasama ako sa plano mo. At yung kalooban ko, ang susundin mo. Amen. Hindi yung plano tayo ng plano, yung pala naman, mamaya kukunin na tayo ng Lord. Diba? Para yung mayaman na, sige, ang daming niyang ani, sagana. Kaya giniba niya ang mga niyang kamaling na maliliit at pinalitan niya ng malalaki. Kasi sobra-sobra na yung kanyang ani. Tapos sabi niya, ay okay na, hindi na ako magugutom, magkakain na lang ako, maglalasing, matutulog. Kaya ang sabi ng Diyos, hangal, ngayon din kukunin ko ang buhay mo. Anong point ng mensahe nun? Tayong mga tao, sobra-sobra tayong busy sa kung ano-anong bagay. Busy, pero ang outcome naman ng ginawa natin, wala, useless. Amen? Sayang yung oras. Kasi bawat segundo, mahalaga eh. Hindi ba pag yung sa death certificate natin, hindi ba pag namatay tayo, nililista, namatay ito 4:59 PM. Wala namang namatay na lahat 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. Ultimo yung minuto, nililista. Nung tayo isinilang, nung kambal ka, yung kambal, nung pinahanak mo yung kambal mong anak, nililista din yung time kung kailan nauna yung unang kambal. O, sinilang ng 6:05, yung sumunod 6:08. Mahalaga ang oras. Yung paghalimbawa, yung krimen, panahon ng krimen. Tinatanong, di ba, inimbestigan, saan ka ng ganitong oras? Anong ginagawa mo? Itong oras ito, sino kausap mo? Amen. Yung paghalimbawa, magbabayad ka ng bills, ng utang, may mga deadline yan. Pag lumagpas ka sa oras, meron kang penalty. Baliwala lang natin ang oras. Pero kung tutuusin, napakahalaga ng oras. At ang pagkikinig sa salita ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang oras, panahon ng pagkilala sa salita ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, na maraming tao na hindi binibigyan. Kung tutusin, online na nga lang eh. Kahit na nakahiga ka ngayon dyan eh, nagkakape ka ba? Ano bang ginagawa mo? Ilan mo lang yung iyong tenga, spiritual ears, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi man sa Facebook Live na ito, kahit sa mga YouTube, sa mga online. Kaso, wala tayong panahon. Kailan pa magkakaroon ng panahon? Paano tayo mabibilong sa God's family sa heaven kung hindi natin kilala ang Diyos na lumikha sa atin? Wala tayong time sa Kanya. God is asking not for quantity, but for the quality of time na ibibigay natin sa Kanya. Actually,
parang nakakahiya, no? Ibibigay natin sa Kanya. Eh, kung tutusin, hindi naman kailangan ni Lord ng time natin eh. Hindi naman niya kailangan ng paglilingkod natin. Bakit? Nasa Kanya na ang lahat. Pero binibigyan niya tayo ng privilege na makarinig ng salita ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Pero binabaliwala pa rin natin. Sayang ang oras. Hindi na maibabalik. Kamukha ngayon, October 30, 2023, 5:34 a.m. Mamaya-maya, after 1 minute, 5:35 a.m. Kahit mag-circus pa tayo, hindi na natin mababalik ang 5:34 a.m. Bakit? History na yan. Memories na yan. Kaya dapat ang bawat minuto, ano ang ginagawa natin? Lagi natin bit-bit ang Diyos. Lord, gabayan mo ko sa oras na ito. Lord, tulungan mo ko mag-decide sa oras na ito. Lord, ang oras na ito ay para sa iyo. Ang oras ng pananalangin, nakakalimutan na. Ang oras ng pagsisimba. Ang oras ng paghingi ng tawad. Ang oras ng pagbabasa ng Bible. Yung mga oras na tungkol sa Panginoon, bakit limot yan ng mga tao? Samantalang oras ng pakikipagbarkada, pakipagchismisan sa kapitbahay, ang daming oras. Sayang. Sayang ang oras. Amen? Paano kung dumating yung panahon na sinubo ka? May problema ka. Saka ka lang ba magbibigay ng time kay Lord? Ay Lord, wala na akong meron akong malapitan. Last resort na kita. Lord, magbibigay na ako sa iyo ng time. Ano si Lord? Tira-tira ang ibibigay? 24 hours, bibigyan mo ng 10 minutes na oras para sa hingi. Hingi, pengi Lord, pengi Lord. Amen. Ang oras na ito ay priceless. Hindi mabibili. Ang kahit sino man. Kaya, magsikapan natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Para sa oras ng paghukom, sa panahon ng paghukom, nakasulat ang ating mga pangalan sa Book of Life. Sasabihin ni Lord, ops, tapos na oras mo. Sister Yana, tapos na oras mo. Kukunin na kita. Maya-maya, madudulas ka na, patay ka na. Example lang po yun, ha? Hindi ba? May time lang tayo dito sa mundo. We cannot live forever. Kaya we should consider that each day is our last day. Tama yun. Kung isipin natin na ang bawat araw, may kasunod pang araw, may kasunod pang araw, may kasunod pang week, month, year, ay tayo? Relax lang. Eh kung bawat araw, isipin natin na maaring dumating na ang Panginoong Yesus, maya-maya lang, ilang minuto na lang. O maaring makamamaya, hindi natin masabi aksidente. Minsan kahit gaano kaingat ka magmaneho yung kasunod mo, balasubas babanggain ka o magpapabangga sa'yo o may what I mean is, yung oras, maging aware tayo. Kasi may oras ng paghahatol. May oras ng judgment day. At yun dapat ang pinaghahandaan natin. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon na mga mapag-imbabaw tayo, mga plastic tayo, na meron tayong oras sa lahat ng bagay. Magaling tayo mag-time management ng mga material na bagay din sa mundo, pero pagdating sa Kanya, wala tayong oras. Yung Kanya, yung oras na para sa Kanya, ninanakaw pa natin, pinagdadamot pa natin. Binigyan ka ng ngalan ng oras, pinahiram ka ng ngalan, pinagdadamot mo pa. Amen. Sapagat ang oras na yan, ang panahon na yan, kapag ginamit natin sa wise, tinalago natin sa Diyos, babalik sa atin yan ng doble, ng triple. May time ka sa tao, makipag-usap, may time ka mamasyal, may time ka kung ano-anong gawin ang hobby mo. Higit sa lahat, dapat may time ka kay Lord. Huwag mong kalimutang lumipas ang bawat araw, hindi ka mananagdasal. It should be communication. Huwag kang makontento na ikaw lang salita ng salita sa Diyos sa panalangin. Kailangan sumasagot ang Diyos. At Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible o pakikinig ng mga ganitong gospel. Two-way. Para pag nasasagot ang problema mo,
sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya para hindi tayo mapasabihan ng Diyos na mapagpaimbabaw, kilalanin nating mabuti ang mga oras, panahon na ginagamit natin to glorify God. Kung hindi nag-glorify ang God sa panonood mo ng pornography, hindi nag-glorify ang God sa pagpo-post mo ng mga galit mo, hindi nag-glorify si God sa mga sasama mong bagay na ginagawa, tanggalin mo yan. At kilalanin mo na ang panahon, ang time ay umaandar na. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay nagbe-birthday, di ba madalas natin sabihin, Happy birthday, Sister Yana, Happy birthday, Mami Yana. Di ba masarap sa pakinggan nun? Tapos ano mo wini-wish nila? I wish you good health, long life. Pero kung tutusin, hindi naman nadadagdagan yung edad natin eh. Nababawasan. Akala mo lang 20 years old ka na, pag birthday ka next year, 21. The following year, 20. Hindi. Pero yung nadadagdagan ng edad natin, nababawasan. Kasi meron lang itinakda ang Diyos na oras na mabubuhay tayo sa mundo at hindi natin alam kung ilan yun. Maaring ikaw hanggang 60 years old ka lang. Meron pa ang iba, batang-bata pa, 10 years old lang. Nag-set na si God ng time of your age. You will live for only 100 years. So, pagka nagbe-birthday ka, nagiging 99, nagiging 98, nagiging 97. Paano kung dumating na dalawang taon na lang yung ilalagi mo sa mundo? How will you spend your time to glorify God? Sana ilagay natin yun, no? Thank you, Lord, na nadadagdagan. Huwag mo ipanalangin na thank you, Lord, na nadadagdagan yung aking edad. Lord, thank you. Nabawasan na ang aking edad, pero may nagawa ako para sa'yo. Kasi konti na lang yung natitira na edad ko. Amen. Manalangin natin dagdagan ni Lord yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Dahil wish sa atin spiritual health. Spiritual health. Aside from good health, mas mahalaga yung spiritual health. Imbis na long life, everlasting life. Amen. Kasi yung mga wini-wish tayo ng tao, pang tao lang yun, pang mundo. Pero kung ni-wish ka na everlasting life, long life, mas mararaman natin sa sarili natin na ang oras ay mahalaga. Huwag aksayahin. Dahil hindi na mababalikan. Ang pagsisisi ay nasa huli. Yung ginawa mo ng oras na yun na kasalanan, kahit anong mangyari, hindi mo na yung mabubura. Yes, mapapatawad tayo ng Diyos, pero parte na yun ang buhay natin. Na sana nagsisi ka, sana nung oras na yun, sana nung panahon na yun, ay hindi ko ginawa yung kasalanan na yun. Sana kung maaga ako nakakilala sa Diyos, sana mas napaglingkuran ko siya. Marami tayong sana, dahil sa pagsisisi natin, sa sinayang nating panahon sa Panginoon. Pero it's not yet too late. It's not yet too late for us to give a brand new time. Dahil tinitingnan naman ng Diyos kung ano na bang oras ngayon. Gising ka na ba? Gising ka na ba spiritually? Tinalikuran mo na ba ang iyong kasalanan? Amen. Sa bawat ginagawa natin, laging nandoon ang pagkilala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos para laging napapanahon na tayo ay nakakasunod sa Kanya. Amen? So, tapos yung sumunod po rito is makipagkasundo sa kaaway. Dito po, lagi naman itong sinasabi sa atin ng Panginoon na ibigin mo ang kaaway ipanalangin mo sila. Bakit nga kaya, no? Pero mahalin ng kaaway eh. Pero pag nakakilala ka na sa Panginoon, hindi na ito mahirap. Sapagkat tuturuan tayo ng Panginoon na mahalin sila, makipagkasundo. Alam niyo kasi yung away-away na yan, minsan yan nagsisimula yan sa tampo, pag hindi pa naayos, inis, hindi pa naayos, galit, at pinakamasama puot. Amen. At ayaw ng Diyos yun. Ang napupot sa kapwa, napupot yan sa kanyang sarili.
Tsaka pagkagalit ka, di ba? Ikaw yung nahihirapan. Hindi ka makatulog, naiinis ka sa kanya. Nakapag galit ka o hindi ka nakikipagkasundo sa isang tao, ang bigat. Paano pang masalubong mo siya sa daan, iwasan mo, hindi mo siya kakausapin, ibablock mo siya. Actually, sabi nga nila, pag ikaw ay may galit sa kapwa mo, parang kumuha ka ng bola na ipinukul mo sa wall, yung bola, pag bounce niya dun sa wall, babalik siya sa'yo. Ang galit daw na kinikimkim natin, para tayo naglalagay ng kadena sa dalawa nating kamay, tayo ang gumagapos, magkukulong sa ating sarili. Kaya ang sabi ng mabuting balita, makipagkasundo na tayo. It doesn't matter kung siyang may kasalanan o ikaw. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka, makipagkasundo ka. Kasi may mga away na, yung tinatawag na Cold War, yung hindi lang kayo nag-uusap pero deep inside mga inis na kayo sa isa't isa. May mga ganyan. Amen. Wala namang bagay na hindi mapag-uusapan ng maayos. Sa mag-asawa, kung nakita mong mainit ang kanyang ulo, pwede tumahimik ka muna, huwag mo sabayan. Para naaayos. Hindi natatapos ang araw na naaayos. Makipagkasundo ka, hindi lamang sa iyong kapwa. Sa iyong sarili. Minsan, sarili mo na lang, kaaway mo pa eh. Ang hirap naman, di ba nun? Sarili mo na lang, inaaway mo pa eh. Ano ibig ko sabihin? Yung bang tipong may gusto kang gawin, pero ikaw na rin mismo ang pumipigil. Hindi kayo magkasundo ng sarili mo. Yung minsan, halimbawa, may sasakyan ka, gusto mong mag-drive, pero natatakot ka, discourage ka, ikaw mismo yung dumidiscourage sa sarili mo. Hindi kayo magkasundo. Yung ikaw mismo ang naglalayo sa mga bagay, sa mga tao. Pero ang sabi ng mabuting balita, maging peace, kapayapaan. At huwag tayo maging troublemaker. Maging peacemaker tayo. Kasi mahirap yung nag-aaway na yung dalawang tao, imbis na ikaw yung referee, dumagdag ka pa, sumulusol ka pa. Nag-aaway na ngayon mag-asawa, yung biyena na babae, kumakampi doon sa anak. Kumakampi doon sa, be a peacemaker. Kasi magiging sanhi tayo ng pagkakasala ng tao, na imbis na pagbatiin natin sila, ginagatuhan pa natin. Mas malaki ang kasalanan na nagagawa natin yan. Ito nga sa social media maraming nag-aaway sa messenger lang, di ba? Alam natin na kapag tayo nag-chat, sino ba nagbibigay ng emotion sa binasa natin? Tayo. Kaya nga di ba sinasabi na lagyan nyo ng emoji para alam kung matutuwa ka, galit ka, masaya ka, in love ka. Kasi pag hindi, yung magbabasa, bibigyan niya ng emosyon. Siguro galit to. O siguro ganito to. Kaya maraming nasisirang relasyon sa chat pa lang Hindi sila nagkakaintindihan. Mabuti bang mag-video call sila mag-usap. Kaya pag hindi mo nagustuhan yung sinabi ng nagka-chat mo, naiinis ka. Kasi meron pala siya maling interpretasyon. So ginagamit din ng diablo ang social media. Pag naiinis ka, ipopost ko, magpaparinig ka. Nagiging dulot tuloy ng hindi pagkakasundo-sundo. Sa mga comment, may kakampi sa'yo. Sa mga comment, may kakampi doon sa isa. Kung may sama kayo ng loob, huwag nyo na i-post sa Facebook. Ano yung attention maker lang kayo? I-dasal nyo sa Diyos. Ang dapat makita sa Facebook nyo, yung mga salita ng Panginoon, hindi yung mga galit. Hindi yung nang-aaway. Huwag tayong mang-away. Sabi nga ng salita ng Diyos, huwag kang mangbulyaw ng kapwa mo. At ang pakikipag-away, wala yung mapatutunguhan. Amen, wala po. So, pupunta naman po, yun po yung Friday Gospel. Ito naman po yung Saturday Gospel. Mula sa pagbasa kay San Lucas, chapter 6, verses 12. At tungkol ito sa, ano ba itong tinitignan ko? Nalito, no? Okay, from the top. Yung katatapos lang ay October 27, Friday Gospel. Tungkol sa pagkilala sa kapanahunan at pakipagkasundo sa kaaway. At ito namang susunod ay Saturday Gospel, chapter 6, verses
12 to 16. Papunta tayo doon. At ito yung tungkol naman sa pumili si Jesus ng 12 apostol. Yan. So, basahin ko po, no? Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Okay, nabasa ko na pala to, no? Okay, balikan na lang natin. So, pumili ang Panginoong Jesus ng 12 apostol. Tapos pumili siya ng 72. Pinaghayo niya ng tigda-2. At hanggang ngayon, pumipili pa rin siya at humihirang ng kanyang mga alagad. Kaya, pag hinirang ka. Kahit anong takbong gawin mo, hahabulin ka ng Diyos. Parang si Jonas, yung propeta. Inutusan siyang mangaral sa Ninive, pero tinakasan niya. Hanggang sa makain na siya na malaki, damuhan ng isda. 3 days. Tatlong, siya doon, no? Na malagi. At nung nandun siya sa Ninive, nais siya sa Diyos. Kasi nagbalik loob yung mga tao doon Sabi niyo papunta-puntahin mo ko dito, tapos papatawarin mo din pala. Hindi ba? Ganun po tayo, no? Kapag tayo po ay hinirang ng Diyos, tanggapin natin, kasi oportunidad yan Sino ka ba? Sino ba ako? Para hirangin ng Diyos, makasalanan tayo. Pero, would you imagine sa bilyong tao sa buong mundo, isa ka sa mga ginagamit ng Diyos para mangaral ng salita niya? Isa ka sa mga ginagamit ng Diyos para tumulong sa kapwa? Amen. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity. So, alam niyo po, ang pagpili niya sa 12 alagad, kamukha nga, di ba, mga may binanggit na pangalan. Si Pedro, si Bartolome, Felipe, sino pa? Si Simon, si Judas, Iscariote, Andres. Masasabi natin na ang mga ito ay iba't iba ang buhay, iba-iba ang mga pinag-aralan, iba-iba ugali. Pero isa lang sigurado, lahat ng tinawag niya makasalanan. Wala siyang tinawag na pare, wala. Talagang makasalanan. Mga taxpayer, mga trabaho, mga isda. So, ang pagtawag niya sa 12 apostol ay nagpapakita lamang na meron siyang misyon na ibibigay. At yun nga yung ipangaral ng mabuting balita. Kasi, syempre, hindi lang naman ako kontento ang Panginoon Jesus na siya lang nangangaral. Kailangan ipasa niya ito sa iba. At yung iba, ipasa din sa iba. Ha? Kaya nga diba, sabi ko sa inyo, i-share nyo tong gospel na ito sa timeline nyo, sa GC nyo, kasi gagayahin natin ang Panginoon na nagpapalaganap ng mabuting balita. So sa atin, online, i-viral natin ang mabuting balita kasi yun ang gusto ng Panginoon. At alam nyo, sa pagpili ng Panginoon sa mga alagad niya, ang lahat ng ito sineryoso yung pagtawag. Iniwan yung bangka, mangingisda, at sumunod sa Panginoon. Isang taxpayer, nagbalik loob. Iba-iba sila Although, sabi ko nga, lahat sila makasalanan, mayroong ibang mayabang, mayroong ibang sinungaling, mayroong ibang, amen? Pero, nung nakapili siya, naitanong niyo na ba sa sarili niya, paano siya pumili? Ang dami-daming tao, ba't yun ang pinili niya? Kasi, nakasulat na yan. Alam na yan ng Ama kung sino yung mga ibibigay niya sa Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw ay nangangaral ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, nakatakda ka na para dyan. Amen. Nakatakda kang naging presidente, maging barangay captain, nakatakda ka na. Kahit anong gawin mo sa'yo yan. Si Manny Pacquiao, galing siya sa hirap, pero nakatakda siyang yumaman, tumulong sa kapwa. Ngayon din ang pagpili ng Panginoon. Pero i-focus natin yung kung paano pumili ang Panginoon. Ano yung formula niya? Napapansin natin na kapag ang Panginoon ay nagdadasal, saan siya lagi nakapwesto? Sa bundok, kung saan tahimik, magandang simoy ng hangin. Makakapag-concentrate talaga siya sa pananalangin kasi hindi nawawala sa Panginoong Jesus ang prayer life
lagi siya nakikipag-communicate sa Ama. Kasi gusto niya lagi masunod ang kalooban ng Ama. Amen. Kung ipinagdasal niya sa Panginoon, sa Ama, nabigyan siya ng ganyan mga alagad. Amen. Kasi ito ang magagamit niya o magiging follower niya, servant niya. Tayo, paano ba tayo nilalangin sa Diyos? Tularan natin ang Panginoong Yesus. Nananalangin siya sa bundok, sa tahimik na lugar. Pero hindi naman inuutos sa Diyos na doon tayo manalangin. Lalo na kung namumuhay tayo sa sibilisasyon. Ang tinutukoy na bundok na pinapanalangina ng Panginoon ay ang ating mga puso. Nakamuka sa mountain, tahimik, ganun kaya sa puso natin, manalangin tayo ng tahimik, nang walang sama ng loob. Mahirap kasi manalangin yung may galit ka eh. Magulo. Hindi tahimik. May bumubulong sa'yo. Naitigil mo na yung panalangin mo. Na doon sa bundok, kung saan ang nanalangin ng Panginoon, nandoon ang presensya ng Diyos. Hindi ba yung mga propeta nga, sila Abraham? Hindi ba sa mga bundok yan nagpapakita? Sa atin din, sa puso natin. Kapag tayo seryoso na nanalangin sa Diyos, mga hinihingi natin, nandyan yung presence niya. Diyan siya nagpapakita. Diyan siya nagpaparamdam. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, kapag kayo nanalangin, sarado nyo ang inyong silid at panalangin kayo. At sa Diyos na nakakakita sa inyo. Ibig sabihin ng sarado ang pinto sa inyong silid. Isarado natin lahat ng mga negativity para yung positive vibes the Lord makapasok. Amen. Na kapag tayo mananalangin sa mukha ng Panginoon Diyos, humingi siya ng ganito, humingi siya ng ganyan. Kasi nga, bakit siya humihingi? Kasi ayaw niya na yung gusto niyang masunod eh. Kahit anak siya ng Diyos, nagko-consult siya eh. Kahit nung siya yung nanalangin sa bundok ng Gethsemane, alam niyang hirap na dadanasin niya, pero nanalangin siya na hindi yung kalooban na, kundi kalooban ng Diyos pang Ama ang mapangyari. Amen. Tayo. Meron na bang spiritual na bundok? Kapag tayo ay nafe-feel ba natin yung presence ni God? Nafe-feel ba natin yung tinig niya? Yung lamig ng banal na Espiritu? Alam niyo sa tahanan niyo, makikita niyo yan eh. Sa isang tahanan, sa isang bahay, huwag mong wawalain na meron kang altar. Kailangan kung meron kang kitchen, bedroom, comfort room, kung ano-anong room pa yan, videoke room, entertainment room, ang room, prayer room, huwag mong wawalain. Sapagkat ipinapakita mo lamang na mayroong lugar ang Diyos sa iyong tahanan. Hindi yung tahanan mo kung ano-anong nakalagay na mamahaling bagay, mamahaling TV. Pero nasaan ang altar kung nasaan nandun ang Bible? Nandun ang rosary. Nandun ang crucifix. Wala. Kailangan natin yon. Kasi tao pa tayo eh, hindi pa tayo spirit. Pag meron ka asal sa bahay at medyo down ka nung araw noon, nakita mo ang Bible. Nakita mo ang crucifix, ang rosary. Bigla mong maaalala na may Diyos. Na huwag ka mawala ng pag-asa. Bigyan natin ng lugar, hindi lang sa puso natin, kundi physical din na nakikita natin. Kaya kung wala ka pang altar, kahit simple lang, kahit kuha ka lang ng isang maliit na mesa o maliit na silya, tatagan mo ng simpleng kortina, bigyan mo ng crucifix, Bible, rosary, yun na. Kasi ganun ang ginagawa nila, mga propeta, diba? Pinaghahanda nila ng altar ang Panginoon. At doon sila nakikipag-usap. Not only physical, but most especially spiritual. Amen. Kaya kailangan lang talaga na kung gusto natin pumili, ipiliin natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin sa bundok ng ating mga puso na may katahimikan. Kasi may mga panalangin tayo na hindi natin nakakamtan. Bakit? Kasi mukhang ibang bundok yung inaakit natin. Yung ibang bundok na kung saan papunta sa kapahamakan. Alam mo yung matarik na bundok
Tapos, aakyat ka na may dala kang knapsack, may dala kang malaking lalagyan ng tubig, may dala kang tent. Pagka aakyat ka doon ang hirap, matarik na ang bigat pa ng dinadala mo. Pero kung aakyat ka doon na wala kang dala, sarili mo lang, di ba ang bilis mong makakaakyat? Ano ibig sabihin nun? Kaya tayo hindi makatanggap ng blessing, ng sagot sa panalangin natin sa bundok ng ating pananalangin. Kasi ang dami natin dalang negativity, problema, galit. Kaya imbis yung bundok, nagiging tahimik na parang nagiging mall, nagiging maingay. Kung ano-ano yung mga nakikita natin nagiging distraction ng ating pananalangin sa Panginoon. We should ask discernment sa ating pananalangin. Humingi din tayo ng wisdom sa ating pananalangin. Magpakita tayo ng humility na, Lord, ito ang gusto ko, pero let your will be done. Let us pray. Kamukha ng ginawang pagdadasal ng Panginoon. Pag yung mga tipong nasa pagsubok ka, may problema ka, hindi pa pag may mga problema tayo, minsan galit tayo, sabi natin eh. Kung minsan nga daw, pag galit ang isang tao, nawawala ang pinag-aralan. Totoo yun. Kasi mas nauuna na yung salita kaysa sa puso. Because of pride. Let us pray for humility, for wisdom, for discernment, para yung bundok ng ating pananalangin, makarating tayo sa tuktok. Kung saan, masasabi natin, Lord, nagtagumpay ako. Marami akong pinagdaanan ng trials bagong marating ang bundok ng pananalangin. Ang marating, ang madama, ang presence mo. Always, at the end of your prayer, Lord, let your will be done. Amen. Kasi alam ko, Lord, the best ang ibibigay mo po sa amin. Tingnan nyo sa bundok o sa mountain kung saan tinukso ang Panginoong Yesus. Doon siya tinukso sa mountain, no? Yung kung saan wala siyang mga material na bagay na magagamit. Ultimo mga pagkain, ultimo mga tinapay wala talagang gutom siya. 40 days and 40 nights. Kaya ang lakas ng pagkakataon ng Diablo, natuksohin siya kasi weak siya physically nagkamali yung Diablo. Okay, weak ako spiritually, physically, pero spiritually, ang lakas ng Lord. Kaya ang sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Kahit pinapagawa sa Kanya, na tinapay ang mga bato. Kaya napakahalaga na napupuno tayo ng salita ng Panginoon. Kasi sa bundok na yan, nandyan ang iba't ibang negativity, positivity, maghahalo yan Minsan nga, nasa loob ka na ng simbahan nakakapag-isip ka ng masama. Hindi mo namang ginugusto. Kaya yung buhay natin pananalangin, gayahin natin ng Panginoon. Nalangin sa madaling araw, panalangin sa umaga, sa hapon, sa tanghali. Wala na yatang ginawa ang Panginoon kundi manalangin. Kasi alam niya, madaling mag-decide kapag nag-consult ka sa isang consultant na perfecto ang advice na ibibigay sa atin. Amen? So, ang bundok ng pananalangin na kung saan na nandiyan ang presensya ng Diyos, ng Banal na Espiritu, kailangan lagi nagtatagpo yan sa tao. Lagi nagmamatch. Para na sa ganun, nararamdaman natin na yun na pala ang hinahanap natin. Yung katahimikan. Alam mo yung darating ka sa buhay mo na parang sasawa ka na, yung paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Kaya may mga kilalang tao na magtataka ka, bakit sila nagpakamatay? Bless na bless naman sila sa buhay. Kilala sila. Tinitilian sila ng mga tao, iniidolo, kayamanan, na lahat na, kumikina, sikat, nasa taas. Pero malungkot pa rin sila, deep inside. Kasi wala sila sa bundok ng pananalangin na kung saan yung puso ay nakatutok lamang sa mga simpleng bagay pero banal, makabuluhan.
Kaya tayo nagkakaroon ng maraming problema kasi ginagawa din natin complicated ang ating buhay. Kung tutuusin, mayaman, mahirap, middle class, simple lang naman ang buhay eh. Nakakain, may trabaho, may pamilya na napapag-aaral. Simple lang. Kaya lang nagiging complicated. May ganito ka na, gusto mo pa ng ganito, gusto mo pa ng mas ganito. Ang masama pa, yung merong iba, gusto mo kunin pa rin. Yun nga yung ganin. Kaya hindi natin madinig ang tinig ng Diyos sa bundok ng pananalangin. Amen. Kailangan nating ang gabay ng banal na Espiritu. Sa pagpili ng Panginoong Yesus sa 12 apostol, gusto din ni Lord na piliin ka, piliin ako sa misyon na ibinibigay sa bawat isa. Pero ang talagang total mission talaga natin is ipalaganap ang mabuting balita. Amen. Kaya huwag tayong mahihiya na ipagmalaki si Kristo. Kasi kahihiya na rin niya tayo. Kaya yung napanood ako sa YouTube, siguro kabataan siyang lalaki. Sa LRT yata yun, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Amen. Hindi siya nahihiya. Kasi alam niya, kapag kinahiya niya ang Diyos sa harap ng tao, ikakahiya niya. Ikakahiya rin. Sabi ko, kaya kong gawin yun. Yung pupunta ako halimbawa ng bus, ng jeep, ng LRT, tapos papangaral ko yung salita ng Diyos. Amen. Kung totoo ka nagmamahal sa Diyos, magagawa mo yun. And of course, nasubukan ko na. Nasubukan ko na yan na sa mga transportation, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Ba't ko nagagawa yun? Because I pray to God na gamitin niya ako. Na hindi lang ako nakukontento na online lang ako nangangaral ng salita ng Diyos. Gusto ko yung face to face. Actually, doon sa mga gawain na kinabibilangan natin, mga charismatic, group, pansinin nyo na ang mga charismatic group, ang mga pumupunta doon, talagang mga nakakilala na sa Panginoon. Amen? O mga taong naghahanap sa Panginoon. Pero na-discover ko, mas gusto ng Diyos sa pagtuunan natin yung mga hindi nakakilala. At nandiyan ay nasa mga lansangan. Nasa mall, nasa mga bus, kasi sila ang mas nangangailangan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. At aasahan mo na merong makikinig sa'yo, merong iba matutulog, merong iba hindi ka papansinin, merong iba tatanggihan. Pag sinabi mong pwede po ba akong mangaral ng salita ng Panginoon, iba sasabihin, wag, ayaw, bawal, matutulog ang mga tao sa biyahe. Maraming discouragement. Pero yun nga yung part ng pag-akyat natin sa bundok, sa presensya ng Diyos na hindi natin ikahiya ang Panginoon. Amen. Kung pwede nga lang, bumaghapon magsalita na lang ako dito at lumabas ako at nangaral ako, gagawin ko. Kaya lang, syempre, meron din akong pamilyang dapat asikasuhin. At hindi naman yun sa quantity, kundi sa quality of time na binigay natin sa Panginoon. So, huwag natin silang ikakahiya. Kasi pinili tayo ng Diyos para sa ganyang gawain. Amen. So, nawa, itong Friday tsaka Saturday Gospel, nagdulot po sa atin to ng pagpapaalala na mag-delay tayo. Okay, sagutin natin ang mga tanong. Una, kilala na ba natin ang Panginoon kung paano siya kumikilos sa tamang panahon? Kung paano natin ginagamit ang tamang oras? Nagagamit ba natin? Check ba? Pangalawa, tayo ba'y nakipagkasunod sa ating kaaway? O baka hanggang ngayon, meron pa rin tayong galit? Amen? Check ba? Or X? Pangatlo, yung pagpili ni Jesus sa 12. Tayo ba na pinili ng Panginoon? Makinig, magsalita, tumulong sa kapwa, ginagampanan naman natin? Pinagkakatiwala sa atin ng Diyos Tayo ba'y madalas na manalangin? Kamukha ng ginagawa ng Panginoon Jesus. Alam niyo, kung lahat yan check, ang sabi ni Lord, what a faithful servant. What a good servant.
pinagkatiwalaan kita ng maliit, mas pagkakatiwalaan kita ng malaki. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, maraming salamat Panginoon sa pagpaalala mo sa amin na panahon na upang kami magbalik loob sa iyo. Na panahon na at sa tamang oras na para nang sa ganon ay ipangaral namin ang mabuting balita. Lord, maraming pong salamat. Muli ang panalangin sa bawat isa, si Sister Yanis, Brother Ernesto, Brother Orlando, at sa lahat po na makakarinig ng mabuting balita. Lord, ibigay mo sa amin ang karunungan, ang discernment, para masunod ang will mo. Panalangin sa kapayapaan sa buong mundo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang buwan mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ano po kami pahintuso-tuso. Nagyawa po kami sa lahat ng masama. Sa alamat na anak at santo. Amen. Amen. Muli, punta po kayo sa YouTube channel ko, Facebook account, Angelica Doyle. Pa-subscribe na lang po sa YouTube. Punta po kayo ng YouTube din. I-click nyo yung subscribe. For the glory of the Lord, share the daily gospel. Isa yan sa may babalik natin sa Panginoon. Amen. And of course, ano man ang katayo natin sa buhay, wala tayong pagmamalaki, ang lahat ay hinihiram, tayo pinipili ng Diyos para maglingkod, gamitin natin ang tamang oras para sa Diyos, makipagkasundo tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating Panginoon, upang ang kapayapaan ay manatili sa ating puso, sapagkat tayong lahat ay galing sa lupa lamang. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa na mula. Ang buwis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong puwit sa mukha. Ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Ano ang iyong inundang, ay siya ring kabayaran.
Tayo ay lupa Puri ng Panginoon, ibitahan ko kayo mamayang gabi alas 6 para sa Monday Gospel, October 30, 2023. At kung hindi nyo napanood yung tapakinggan yung kanina na gospel, yung para kahapon Sunday Gospel, nag-live din po ako kanina. So nakailang live pala ako, 2 sa 3 araw at mamaya pa 4 na araw na. Maraming salamat sa Panginoon. To God be the glory.